Si Jesus ang unan mo. Yung bumabagabag sa'yo, alam na niya bago pa magsimula. Reflection from Mark chapter 4. Mark 4 verse 38 to 40. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Again, let me emphasize this part. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, sa unang tingin, parang simpleng detalye lang. Bagyo, bangka, takot, mga disciples. Pero may isang bagay na tila hindi dapat natin palampasin. May unan si Jesus. At ito ang isang detalye ng kwento na halos nilalampasan ng karamihan. At kung tutusin, bakit nga ba may dala siyang unan? Hindi pa nagsisimula ang bagyo, hindi pa nagpapanik ang mga disciples, hindi pa sila sumisigaw, hindi pa sila natatakot. Pero si Jesus may unan na. At mga kapatid, dito pala sa unan na ito, nakatago ang buong revelation ng kwentong ito. At habang lalo natin iniisip kung ano ba talaga ang mensaheng nasa likod ng unan ni Jesus, para bang may gustong ipaalala sa atin ang scripture na ito, na hindi nagulat si Jesus sa bagyo. Nagulat ang mga disciples. Pero si Jesus, hindi. Natakot ang mga disciples, pero si Jesus, hindi. Nataranta ang mga disciples, pero si Jesus, hindi. Bakit? Dahil alam na niya ang mangyayari bago pa ito magsimula. Kapatid, may mga bagyo sa buhay natin na bigla na lang dumadating. Problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa relasyon, problema sa pera, problema sa hinaharap. At madalas ang tanong natin, "Lord, nasaan ka? Lord, bakit parang tahimik ka? Lord, wala ka bang pakialam?" At yan din mismo ang tanong ng mga disciples, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Pero pakinggan mo ito, kapatid. Hindi sinabi ni Jesus, "Hindi ko alam na may bagyo." Hindi rin niya sinabi, "Ay, nagulat ako." Hindi. Dahil bago pa dumating ang bagyo, handa na siya. Kaya pala, sa umpisa pa lang, may dala na siyang unan. At dito natin lubos na mauunawaan, minsan ang bagyo na ikinagulat natin, hindi ikinagugulat ni Jesus. Minsan ang problemang iniiyakan at pinagpupuyatan natin, alam na niya bago pa dumating. Minsan ang sitwasyong nagpapatakbo sa atin sa takot, nakita na niya bago pa magsimula. Bakit? Dahil siya ang Diyos ng kahapon, ngayon at bukas. Pero ito ang mas malalim na revelation. Kapatid, habang nagpapanik ang mga disciples, natutulog si Jesus, as in, natutulog ng mahimbing at nakahilig sa unan. Hindi dahil wala siyang pakialam, hindi dahil wala siyang concern, kundi dahil alam niya na hindi sila mamamatay sa bagyong nakasalubong nila. At dito natin marirealize na hindi pala ang bagyo ang sentro ng kwentong ito, kundi ang sentro ng kwentong ito ay
kung saan ka sasandal kapag meron kang nararanasang bagyo. At doon pumasok ang pinakamagandang revelation, yung unan. Kapatid, papaano nga ba natin marirelate ito sa present situation natin? Di ba ang unan din natin ang saksi ng maraming bagay? Tahimik lang siya, pero alam ng unan kung kailan ka umiiyak. Alam ng unan kung kailan ka natatakot. Alam ng unan kung kailan ka pagod. Alam ng unan kung kailan hindi ka makatulog. Alam ng unan ang mga luha na walang ibang nakakakita. Ang unan mo lang ang nakaka-witness ng lahat ng yon. Ngayon kapatid, di ba parang binubulungan din tayo ni Lord? Na, anak, di ba parang ganun din ako? Parang ako din ang unan mo. Kapag wala kang masabihan, kapag pagod ka na, kapag hindi mo na alam ang gagawin, kapag gusto mo na lang umiyak, nandyan ako. Ako ang nagsisilbing unan mo. At kaya siguro ngayon sa reflection message na ito, ang pinakamalaking lesson ng Mark 4 ay si Jesus ang unan mo. Kapag problema ang unan mo, hindi ka makakatulog. Kapag fear ang unan mo, hindi ka makakatulog. Kapag anxiety ang unan mo, hindi ka makakatulog. Pero kapag si Jesus ang unan mo, kahit may bagyo, may kapahingahan ka, may kapanatagan ka, may masarap kang tulog sa magdamag. Kapatid, napansin nyo ba? Kaya pala kapag alam nating meron tayong mahabang biyahe, nagdadala tayo ng unan. Dahil alam nating mapapagod tayo. Alam nating kakailanganin natin ng masasandalan. At ganun din sa buhay. Mahaba ang biyahe, may bagyo, may luha, may pagod, may takot, at sa lahat ng iyon, may isang paalaala si Lord. Anak, sa mahabang biyahe ng buhay na ito, gawin mo akong unan mo. Hindi ibig sabihin mawawala agad ang bagyo, pero magkakaroon ka ng kapayapaan sa gitna nito. At minsan, yun pa lang, mararamdaman mo na ang pinakamalaking himala sa gitna ng mahabang paglalakbay ng buhay na ito. Let us pray. Lord, salamat dahil hindi ka nagugulat sa mga bagyo ng buhay ko. Salamat dahil bago pa dumating ang mga problema ko, alam mo na ang lahat. Kapag natatakot ako, turuan mo akong sumandal sa iyo. Kapag pagod ako, turuan mo akong magpahinga sa iyo. Kapag nag-aalala ako, ipaalala mong hindi ka natataranta at nagpapanik sa mga bagay na bumabagabag sa akin. At sa bawat gabing nahihirapan akong matulog, ipaalala mo sa akin na ikaw ang tunay kong pahingahan. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking sandalan. Ikaw ang aking unan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, pakinggan mo ito at akapin mo ang katotohanan ito. Yes, ang bagyo ay nasa paligid lang ng bangka natin. Pero ang kapayapaan ay nasa ibabaw ng unan natin. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, gawin mong unan si Jesus. Amen.